Ganda umaga po sa bawat isa, sa ating pong bisita. Welcome po kayo sa ating iglesia sa Karangalan Grace Community Church. Sa bawat po isa na naririto ay salamat sa Panginoon at tayo nakabulik mula sa 2 linggo na hindi tayo nagkasama-sama. No? Last week ay baha dito at mahirap naman kung papupuntahin ko namin kayo dito. At salamat at ang ating guest speaker nung last time talagang lumuso siya sa baha para lang makapunta dito. At salamat sa Panginoon at ganun pa man ay nagkaroon tayo ng gawain kahit online. Sa magang ito ay patuloy natin titingnan ang ating tekstong ang ating serye sa 2 Peter. Yun ang ating tinitingnan, ang ating pamamahayag, 2 Peter. At nandun na tayo sa mga talata ng chapter 1, verses 16 hanggang 18. Ang late Senator Miriam Defensor Santiago ay meron siyang binigay na press release. Ang binigay niyang isang papahayagan tungkol doon sa the law of eyewitness testimony. Ang kanyang binanggit doon ang pagkakaiba ng tinatawag nating eyewitness evidence at saka yung tinatawag nating circumstantial evidence. Sinasabi niya na yung eyewitness ay mas matindi pa, stronger than the circumstantial evidence. At dito makikita natin yung dalawang klaseng ebidensya, yung mga direct or eyewitness evidences. Ito yung ebidensya na base sa personal knowledge o obserbasyon at kung yun ay totoo, ay it will be considered as fact at hindi na kailangang dalhin sa hinuha o presumption. At yung isa, yung tinatawag nating circumstantial, ay ito yung base sa mga pagtatagni-tagni ng mga impormasyon o indirect circumstances na base siya sa inferences o mga pagpapakilala, hindi base siya sa personal knowledge o obserbasyon. Sa tekstong titingnan natin sa umagang ito, ay sinasabi natin at ang ating ang ating title na sinasabi nating Eyewitnesses of His Majesty, na sa tekstong babasahin natin ay sinasabi sa atin ng ang mga apostol ay na nakasama ng Panginoon ay ang mga saksing tapat o testigo na sa mga ginawa ng Panginoon at ang kanyang salita. At ang kanilang nakita, ang kanilang narinig, ang kanilang eksperyensya ng katotohanan na nasusulat sa salita ng Panginoon tungkol sa kanyang buhay. At minsan pa, balikan natin ang tekstong ating titingnan sa umagang ito sa pangalawang Pedro, chapter 1, verses 16 to 18, ang titingnan muna natin ngayon at sa mga susunod na linggo ay titingnan natin yung karugtong nito. Sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 16 ay ganito, sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan, sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalatian at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kalwalatian na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinulugdan. 18, kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami muli nagpapasalamat na kami bubulay-bulay namin, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Dinadalangin namin, Panginoon, na nawa ang aming isipan, ang aming puso ay ito'y maging isang matabang lupa para sa iyong salita upang makita namin ang gintong butil mula sa mga talatang ito
ang kadakilaan at kalwalatian ng Panginoon na ipinakita sa pamagitan ng kanyang mga saksing tapat. At nawa, Panginoon, ito din makita namin sa umagang ito at ma-appreciate namin ang kalwalatian ng iyong salita na pinasa mula sa mga apostol hanggang sa amin, na ito ay magbigay sa amin ng kapangyarihan at kaalaman tungkol sa inyo. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nakaraang linggo ay tiningnan natin yung mga talatang bago nito, no? Ang talatang chapter 1 verses 12 to 15. At dito tiningnan natin yung kalagayan ni Pablo. Siya ay nagbibigay na yung kanyang huling habilin. Sa mga taong, yung mga nagsasabi ng kanilang last will, ang kanilang sasabihin, yung mga bagay na tingin nilang napakahalaga na hindi pwedeng pasubalian. Sa chapter na yun, makita natin na ang kanyang hinahangad na laying aside my earthly dwelling is imminent. Malapit na siya mamatay. And also our Lord Jesus Christ has made clear to me. Ang binibigay niya yung crucial issue bago siya mamatay. As sinabi niya, wala na akong bagong sasabihin sa inyo. Alam niyo na ang sasabihin ko sa inyo. At ito'y pinapaalala ko sa inyo. You already know it. Na ninanais niya yung mga katotohanan na narinig at nakita ay alalahanin at bigyang pagpapahalaga. Kaya nga nakarang linggo ang ating mensahe, believers need to be reminded often of the basic truth of the faith so that they can stay on course. Tayo din, lagi tayong kailangan ng paalala. May mga time na nakakalimutan, lalo na pag nag-a-advance na ang ating edad, minsan yung mga paalala kailangang paulit-ulit upang maalala. Sa mga talatang titingnan natin ngayon sa umaga ito, karugtong noon, sinasabi niya ngayon sa atin, saan nakasindig ang ating certainty ng ating pananampalataya? Saan baka nakatungtong ang katiyakan ng ating pananampalataya? Dito pinapakita sa atin na ang kanyang salitang ito ay binabahagi niya sa mga mananampalataya na nag-struggle, they're struggling, facing difficulty, at nais niyang bigyan sila ng napakatinding comfort and consolation. At dito pinapakita niya ang doktrina ng pagbabalik muli ng Panginoon at siya'y babalik sa kanyang kalwalatian. Pero paano natin sasabihin na itong mga pinapanampalatayanan natin, itong ating pinangahawakan ay totoo? At dito pinakita ni Pablo, ano ba ang mga bagay na ito na pinanggagalingan ng ating pananampalataya? What is the message and what is not it is? At saan ang galing ito? Here, Peter is making a declaration. Ang sinabi niya, sapagkat kami ay hindi sumusunod sa mga katang-isip na ginawa na may katusuhan at aming ipinaalam sa inyo ang kapangyarihan sa pagdating ng ating Panginoon, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Sinasabi sa atin dito, at dito natin titingnan ang ating mensahe sa umagang ito, ganito, the certainty of believers' faith rests solidly on historical facts that the apostle testified as eyewitnesses. Sabi natin, pag isang testigo, saksi, nakita niya, narinig, at makikita niya natin mamaya. At ito ang mensahe, ang katiyakan ng pananampalataya ng mga mananampalataya ay matatag
na nakasalalay sa mga makasaysayang katotohanan na pinatutuhanan ng apostol bilang mga saksi. At dalawang bagay ang titingnan natin sa ating pagbubulay-bulay sa umaga ito, na ang ating katiyakan, our certainty is not based on myths, fable, or experiences. Na ang katiyakan ng ating pananampalataya, hindi ito nakasandig, hindi ito nakasalalay, hindi ito nakabatay sa mga kathang-isip lamang, hindi ito nakabatay sa mga pabula o eksperyensya. At mamaya titingnan natin, but based on apostolic testimony as an eyewitnesses. Tingnan muna natin, ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa mga mitolohiya o mga pabula. Sapagkat nung kapanahunan na yon, makikita natin na yung mga sa Greek and Roman world, makikita natin na napakasamot-saring mga kasaysayan tungkol sa pinagmulan ng Diyos, ng kanilang mga Diyos-Diyosan, at nababasa natin yan. Meron tayong mga Greek mythology. Yan ay isang mga pagpapahalimbawa sa atin na ang mga kasaysayan ng mga Diyos-Diyosan nila noon ay meron silang mga kwentong pabula o mga kwentong mitolohiya para lang ipakita kung saan nagsimula ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Na kadalasan ang mga kwento nito, ang mga kanilang Diyos-Diyosan, sina Zeus, mga parang tao sila, pero sila ay mga kakaibang kanilang mga ugali. Yun ang kanilang Diyos-Diyosan. Mere human speculation. At para explain kung paano nagsimula ang kanilang makapangyarihang Diyos. Bagamat pag binabasa natin ang mga mitolohiyang ito, interesting siya, masaya, magical, but Christians are not to heed to them, but to refuse them. 1 Timothy chapter 1:4, 1 Timothy chapter 4:7. Si Pablo ay binibigyan niyang babala si Timothy when it comes the time when the church who profess to be Christian na ayaw na nilang pakinggan mga doktrina. They want to turn away from the truths at gusto nilang pakinggan yung mga katang-isip, yung mga bagay na makapagbibigyan ng kaligayahan sa kanila that will tinkle their ears. Maging si Titus ay pinagyan din ng babala ni Pablo yung mga Jewish fables. Titus 1:14. And even some of the Jews na inabandon yung kanilang sacred scripture and accepted man-made substitute. Sa kapanahunan natin, di na naglalayo tayo sa atin ngayon, no? Marami mga tao, mas gusto nilang pakinggan yung mga health and wealth. Mga kwento na makikita nating parang pag nanampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay yayaman. Pag ikaw ay nagbigay sa iglesia ng ganito, pagpapalain ka 100-folds. Na para lang hikayatin sa kanila mga kwento na mga kababalaghan na kung saan mga healing na ipinapakita, di ko nababanggitan mga pangalan nila, mga kulto. Para lang maengganyo ang mga tao na lumapit sa ganong katuruan. Sa sa early churches, makikita natin na napakarampan dito mga fable na ito, mga mitolohiya na ito. At ito'y pumapasok sa iglesia. Meron tinatawag sa atin na apocryphal gospel na kung saan ikinukwento ang buhay ng Panginoong Hesukristo
ng, ng kanyang buhay bilang Son of God. Pero pag sinabing nating apocryphal, ito ay hindi kinastigan o hindi recognize ng iglesia sapagkat ang mga kwentong nakalagay doon ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. There are fable and stories of all kinds, weird, na kiniklaim ng mga pagan about Christ. Tatandaan natin, may iba't ibang mga pananampalataya, iba-iba ang pagtingin nila sa ating Panginoon Kristo. Lalo na mga sinaunang mga pagkakilala nila sa Panginoon, na ang Panginoon ay hindi siya nagkatawang tao, siya ay parang hologram. Meron na mga kaisipan na ang pagkakakilala nila sa Panginoon ay siya ay tao lamang. Itong mga bagay na ito ay galing sa mga kaisipan na kathang-isip na wala sa salita ng Panginoon. At ano ang binibigay nito sa mga mananampalataya? They raise doubts. Ang kanilang iniisipan ay ginugulo upang magkaroon ng pagdududa sa kanilang natutunan, sa kanilang pagkaalam sa salita ng Panginoon. How can we know nang sinasabi ng mga speaker o ng salita ng Panginoon na hindi ayon sa pabula, hindi ayon sa metodolohiya, but speaking of authority? O ang ibang katanungan, on what ground do we preach the gospel? On what ground do we believe it? On what ground that we call upon the church to accept it? At ang pinakasusi na dapat nating tingnan is that God has done something once and for all, forever, as a person and His only begotten Son, our Lord Jesus Christ. Ang dapat nating sentro ng ating pananampalataya, walang iba ang ating Panginoong Kristo. On what authority na itong ating mga binabanggit o binabasa? In the authority of Jesus Christ. Kaya nga napakahalaga ng isang iglesia na meron siyang isang confession of faith na tinitindigan na para hindi siya masway sa mga katuruang pumapasok sa iglesia. At ang ating iglesia, tinatindigan natin ang 1689 Confession of Faith. At yun ay pag-aaralan natin para maintindihan natin ano nga ba ang tinatayuan natin. Napahalaga ng mga katuroang na para makita natin na ito'y mula sa salita ng Panginoon. Hindi natin sinasabi na ang confession ay kapantay ng salita ng Panginoon, kundi ito'y naglalagay sa atin ng perspektibo na ang ating mga pinangahawakan o pinapanampalatayaan, ang ating katiyakan ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. What guarantee we have to the truth of Christian faith? Sa kabilang banda, pwede naman nating sabihin din na ang ating argumentong sasabihin na tayo ay nakasandig sa exalted nature ng mga katuruan. Ang sinasabi natin dito, na meron ding mga ibang mga relihiyon o mga pananampalataya na ang kanilang katuruan din ay masasabi nating noble and exalted. Meron tayo ng Buddhism.
yung kanilang ah, yung kanilang mga pagtuturo tungkol sa enlightenment, fourfold truths. O sabihin natin yung mga Muslim o yung Mohammedan, napaka-strict, at saka yung kanilang high ethics o yung kanilang disiplina sa kanilang buhay. Ito ba mga bagay na ito ang pwede nating sabihin, mga exalted teaching na pwedeng panghawakan? Masasabi natin, we have no right claim to the gospel of Christ when we speak of standards or morality or noble teaching. Hindi tayo nakabase doon, but we are basing it on what ground? On the faith and the certainty of the testimony of the eyewitnesses ng mga apostol. Maaaring sabihin natin ang science masasabi ang science that miracle could not happen. Pero tatandaan natin na hindi nakabase ang ating pananampalataya sa eksperyensya o yung inward sense. But it is on the apostolic witness and testimony na pinapakita ni Pedro dito sa atin. Yun ang ating pinangahawakan. Yun ang ating tinitindigan. Pagbabasahin natin ang Book of Acts, mau-observe natin na ang mga preaching ng mga apostol, hindi nila sinasabi kung ano yung nangyari sa kanila. They will not say kung ano yung mga nangyari sa mundong ito. Hindi din nila sinasabi o hindi sila nagpipreach ng kanilang sarili. At hindi nila sinasabi yung eksperyensya na nangyari sa kanila. Sapagkat kadalasan ng mga kapanahunan na yon, ang mga tao ay mas gusto nila yung mga mystic. Kaya nga meron tinatawag Gnosticism noon, na sila lang nakakaalam. Some people only know this knowledge. And that knowledge gave them power. They stand on certain facts which the testimony of this apostle bore. Ay isang perfect illustration makikita natin dito, binanggit sa Acts chapter 10. Nung si Pedro ay nagpipreach kay Cornelius, isang hintil, ang ma-observe natin, ang kanyang binabanggit, ang kanyang sinasabi kay Cornelius ay si Kristo na taga Nazaret, na nakita niya, na nakatrabaho niya, na siyang nagbuhay ng mga patay, na kumain siyang kasama niya. He is preaching Jesus Christ. At yun na makikita natin sa mga preaching ng mga apostol ni Pablo. They are preaching the Christ na nabuhay muli, namatay, nabuhay muli, at umakyat sa langit. Hindi sila nagpipreach tungkol sa mga nangyari sa kanilang experiences. But they are preaching about Christ, yung nakita nila, yung nangyari, nang nakita nilang kasama sa Jesucristo. The whole basis of our position rests on the person of our Lord Jesus Christ and the facts concerning Him. Kaya maging sa ating mga
testimony, pag tinitingnan natin ang mga testimony, hindi natin masyadong tinitingnan yung mga experience na minsan may mga nagte-testify na napaka-highfalutin o napaka sobrang ang masasabi nating word, masyadong parang nawala ko yung word eh. Masyadong believe o super na super tingnan. Ang kadalasang tinitingnan natin sa testimony, ano ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay? Makikita natin doon, nakasentro dapat ito sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na tayo ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, at ang ating pananampalataya sa Panginoon ay isang biyaya. So dito natin makikita na anuman ang kanilang binabanggit ay hindi katulad ng mga katang-isip lamang, kundi ito'y nakasalalay sa ginawa ni Jesus sa kanyang buhay na na-witness ng mga apostol. Yan sabi niya, sapagkat kami hindi sumusunod sa mga katang-isip na ginawa, may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo. Isang bagay din na dapat nating tingnan, itong binabanggit ni Pedro dito, ay dahil maraming mga false teaching na nakapasok na sa loob ng iglesia. At gusto niyang sawatain ito na sinasabi niyang ang aming binabanggit na dapat yung tandaan na hindi sa katang-isip ito'y nanggagaling, kundi sa ginawa ni Jesus sa kanyang aming nasaksihan sa kanyang buhay. At ano itong mga facts na ito? Pangalawang puntong titingnan natin, but based on the apostolic testimony as an eyewitness. Makikita natin to sa Gospel of Acts, maging sa mga ebanghelyo, yung kanila mga claims for them, the claims that He is the only begotten Son. Yung mga ebidensya na binakita sa kanila, siya'y nagpagaling ng mga karamdaman, nagbigay ng paningin sa mga bulag, nagbuhay na mga patay. Itong mga na-experiensya ng mga disipulo, ng mga apostol, nakita nila kung paano papayapain ng Panginoon ang karagatan. Na siya ang Diyos ng mga kinilikha. Siya din na nagpapagaling ng karamdaman, maging mga peste o pestilence. They saw this in the working of the miracle of Christ. Merong isang event na binanggit ni Pedro dito na dapat nating tingnan. Na siya magbibigay sa atin na nakita ni Pedro ang kalwalatian ng Diyos. Dito niya binabanggit yung fact of transfiguration. Sa verse 17, sapagkat kami tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalatian nung dumating sa Kanya isang tinig mula sa marangal na kalwalatian nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalugdan. Dito makikita natin na hindi ito isang mitolohiya na binanggit niya. Ito'y isang tunay na nangyari na nakasama ni Pedro ang Panginoon. Hindi lang si Pedro to, tatlo sila.
yung inner circle. Peter, James, and John. We have not followed cunningly devised fable when we know unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ, but I am as with eyewitness of His majesty. Dito makikita natin yung mula sa pronoun na I, makikita natin sinabi niyang kami, na hindi lang siya mag-isang nakita ng event na ito ng Transfiguration. Tatlo sila. Ay isang tanong natin, bakit kaya binanggit ni Pedro itong event ng Transfiguration? Ano ang kahalagahan nito? It seems that the reason na makikita natin na peculiar ito sapagkat dito ipinakita ang kalwalhatian ng Diyos, yung kanyang pagbabalik sa kanyang kaningningan. Ang unang significance ng Transfiguration, makikita natin, it confirms yung testimony ni Pedro tungkol sa Panginoon. Sa Matthew 16:13-16, makikita natin, Peter saw the Son in His glory and he heard Him speak. This is my beloved Son, and he is confessing Christ in His glory. This is a confirmation na itong sinusundan nilang master ay hindi ito kung sino man, kundi ito'y anak ng Diyos. Isang bagay na makikita natin, itong Transfiguration, napaka-significant ito kasi ito ay nangyari bago sa ipako sa krus. Nasa kalagitnaan ito ng prayer ang Gethsemane at yung kanyang malapit ng ipako sa krus. Sapagkat nung siya'y nananalangin doon, siya ay nagpawis ng dugo. Kung pwedeng itong cup of wrath ay ipalampas sa akin. Yan ang sabi, that ordeal, yung hirap na dadaling niya. The Transfiguration is the way of God to strengthen the Son of God sa ordeal na harapin niya. To become the sacrifice of the sin of the world. At isang makikita natin, doon sa Transfiguration, nakita doon si Moses at saka si Elijah. Itong itong figure na ito, makikita natin na after noon, nung mga disipulo na sila ay pinagpanalangin ng Panginoon, nung nagising sila, wala na itong dalawa. Ang sinasabi nito na the law and the prophet is pointing to the Christ na nakasama nila doon. That the ministry of Moses and Elijah, all this pointed to Jesus Christ. And Jesus Christ is the fulfillment of the Scripture na pwede nating panghawakan. Yan ang isang significance ito ng Transfiguration. The strengthening of the Son. Ito yung encouragement ng Panginoon sa Panginoon Jesucristo. His point of approval. And that Transfiguration is the proof that the suffering will lead to glory when we are in the will of God. Hindi lamang ito ay isang confirmation, hindi lamang ito
isang napaka-significant of strengthening the Son, it is also, it has to do with the promised kingdom. The account of the transfiguration is recorded and introduced to us to show to us the kingdom of God. Nung nakita nila si Jesus doon sa loob ng transfiguration sa mountain, sa Mount Hermon, kadalasan ang mga sinasabi ng mga writer ay Mount Tabor, pero pag tinitingnan natin, itong transfiguration ay nangyari sa Mount Hermon. At dito nakita nila ang nagniningning sa gloria, the glory of Christ. Sapagkat binanggit dito ni Pedro na na darating ang Panginoon na makikita ang kanyang kadakilaan. Ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagdating. At dito ipinakita sa tatlong ito ang glimpse of the kingdom of God, what it is, the glory of Jesus Christ. Sinasabi kasi sa atin dito na si Jesus, nangako siya na babalik, na may kapangyarihan. And that happened in the Mount of Transfiguration. God, the Lord Jesus Christ, revealed His glory. And that revelation is an assurance to the disciple na ang Panginoon natin maghahari sa kalwalatian sa kanyang pagbabalik. Kaya makikita natin dito na sinasabi ni Pedro na ang ating pinanampalatayaan ay hindi ito katang-isip lamang. Kami mismo ang naka-eksperyensya, nakita namin ang aming mata, narinig namin ang tinig ng Diyos na ito ang aking anak na kinalulugdan at na-experiensya nila as an eyewitness. Maaring sa iba sa atin, tayo ay may mga pagkakataon na nagdududa tayo sa mga binabasa natin sa salita ng Panginoon, lalo na when it comes to miracle, when it comes to things na parang nangyari ba ito? But here, the apostle experienced themselves the glory of God by their own eyes. At ito'y sana magbigay ng kalakasan sa atin na ang ating pinananampalatayanan, ito ay totoo base sa mga saksing tapat na nakakita sa Panginoon. Kung kaya, ito ang naalala ni Pedro para i-validate niya na ang kanyang sinasabi ay totoo base sa kanyang nasaksihan. He is refuting the false teachers na nagsasabi na walang darating, hindi na darating ang Panginoon, that the kingdom of God will not come. Sapagkat yun ang nagsisirculate na kaisipan na naglalaso na mga kaisipan ng mga mananampalataya. The false teacher is denying the promise of Christ's coming. They are denying the promises of God. At ano epekto nito? Ninanakaw ng mga kaisipang ito ang pag-asa na binibigay ng Diyos sa kanya mga anak. At ito yung makikita natin na mula sa kanyang reminder, itong binanggit ni Pedro, paalala sa atin na ang ating pinanampalatayan ay hindi makatang-isip katulad ng mga pinanampalatayanan ng mga Grego, mga Romano sa kanilang mga Diyos-Diyosan.
Maaaring isang bagay din na tingnan natin, sa panahong ito, may mga theologians na isang theologians ang ginagawa niya, isang influential na New Testament scholar, ang pangalan niya ay si Rudolf Bultmann. Ang kanyang ginagawa ay demetologize itong New Testament. Lahat ng mga nakikita niya na parang pagpapakita na mirakulo, kanya itong pinabababaw. Kanya itong binabago na sinasabing hindi nangyari yan. Mga kapatid, may mga gantong mga kaisipan na makikita natin, lalong-lalo na sa mga theological world, na pilit na ang salita ng Panginoon ay pinabababaw at tinatanggal yung katotohanan, lalong-lalo na when it comes to miracle. Sa atin, ito ay isang bagay na dapat nating tingnan ng ating Panginoon ay tunay na nagkatawang tao, tunay na nakasama ng mga apostol, tunay na bumaba sa lupa. At itong mga nakasulat sa atin na pinangahawakan natin ay magbigay sa atin ng katiyakan ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Ang kanyang mga salita ay tunay at mapangahawakan. Ito ay pinatutuhanan ng mga apostol. Kanilang nakita, kanilang narinig, kanilang na-eksperyensya ang kalwalatian, ang gloria ng Panginoon Kristo. Maaaring may iba sa atin na may mga pagkakataong pinagdududahan natin ang salita ng Panginoon. May mga pagkakataon na maaring tinitingnan natin ay buhay Kristiyano ay bastang gano'n na lang. Nawa ito'y magbigay sa atin ng hamon ng kanyang salita ay tunay at napatotohanan ng mga saksing tapat ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito, paalala sa amin na ang iyong salita, ang iyong ebanghelyo ay tunay at tiyak na nakita ng mga apostol na nakasama mo. At ito ay nababasa namin, nakikita namin sa iyong salita. Nanawa ito ay magbigay ng kalakasan at pag-asa sa amin ng aming pananampalataya ay may katiyakan sapagkat ito'y nakasandig sa kasaysayan at mga patutuo ng mga saksing tapat na yung mga apostol. Nawa, Panginoon, ito ay magbigay ng kalakasan sa amin na kami may pag-asang tinitingnan na yung muling yung pagbabalik, ang yung ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ang yung pag-akyat sa langit, ang yung pagbabalik, ay nawa ito ay magbigay ng pag-asa sa amin na merong kaming tinitingnan sa inaharap. Nawa, Panginoon, kung merong mga tao dito, may mga nakikinig na merong pagdududa sa iyong salita, nawa, Panginoon, bigyan mo kami, biyayaan mo kami, Panginoon, ng pananampalataya na merong katiyakan sa inyo. Purihin ka, Panginoon, po ang aming dalangin sa matay sa pangalan ni Jesus. Amen.